So, magandang araw po sa inyong lahat. Ano po? Usapang healthy tips naman po para sa atin. Ano po? Kasi marami po ngayon halos nahihirapan po sa tinatawag po na recovery. Ano po? So, lahat po tayo ay umiinom po ng tinatawag na mga gamot. Mapasintetic man yan o herbal. Ano po? Pero dapat, bago po natin pag-usapan ng recovery, kailangan po ay malaman natin ano po ba o paano po ba tayo makaka-recover. Ano po? Ano man po yung ating iniindang sakit. Ano po? Una, kailangan po malinaw po sa atin na pagdating po sa tinatawag na health o kalusugan, meron po tayong 5 prinsipyo. Ano po? 5 principle na dapat pong isaalang-alang. Ano po? Unang-una po, natural, pinakamahalaga sa lahat, yung tinatawag po nating spiritual health. Ano po? Spiritual health. So, wag naman pong magagalit. Ano po? Marami po kasi tayong mga kababayan ngayon. Ano po? Lalo na yung mga iba, kamag-anak pa natin. Nakadepende na lang po sila doon sa tinatawag po na maintenance. No po, nakakalimutan na po nila yung aspetong patungkol sa spiritual health. So bakit po namin nasasabi? Kasi una, paano ka gagaling kung ikaw mismo hindi ka naniniwalang gagaling? Pangalawa, nakakalimutan mo yung mayroon tayong pinakamagaling na doktor. Sino po yan? Ang Diyos lang. Diba? Wala pong imposible sa Kanya. Ano po? So pangalawa, yung tinatawag naman po natin na mental health. Ano po? So, yan po yung pangalawa. Yung pangatlo naman po, yung tinatawag po nating emotional health. Okay po. So, ito pong tatlo na ito, ano po, yung spiritual, mental, at emotional, ano po, ito po ay nangangailangan ng tinatawag po na meditation. Ano po? So, sa madaling salita, ito po ay pagninilay. Ano po? So, pang-apat, yung tinatawag po nating physical health. So, kung mapapansin po ninyo, kaya po yung iba, hirap po silang makarecover. Ano po? Katulad po ng mga na-stroke na, tinanggap na nilang stroke po sila eh. Kaya ang mangyayari, paano pa sila gagaling? Ano po? Dahil una, bagsak na yung kanilang spiritual health. Nawawala po yung kanilang belief o faith, no po, doon sa pinakamagaling na doktor, no po, which is, yan po ang ating Panginoong Diyos, no po. Pangalawa, yung mental health. So, masyado po nilang sinasalo lahat po ng mga problema, no po. Kahit hindi na kaya, pilit pong kinakaya. So, wala pong masama doon. Kaya lang, nakakalimutan niya, meron po siyang problema pagdating sa kalusugan. Ano po? Yung emotional health, ano po? Yung masyado pong emotionally attached, ano po? Yung maramdamin. Ano po? Konting bagay lang. Ano po? Itong dalawa na itong mental at emotional health, wag naman magagalit yung iba. Kahit napakaliit na problema, pag inisip nila, abay, napakalaki. So, lalo na yung mga may problema po sa puso. Ano po? Yung physical health, so, yung iba, saka lang po sila naglalaan ng panahon, lalo na yung tinatawag na pag-ehersisyo. Ano po? Pag-ehersisyo, pati yung pag-inom ng tubig. Minsan, kinatatamaran pa. Ano po? Saka lang nila ito ginagawa pagka meron na silang inindang karamdaman. Ano po? Yung panglima, ito po yung social health. So, tandaan po natin, ang pagiging mapag-isa ay hindi kailanman makakatulong sa atin para tayo ay maka-recover. No po? Kailangan po natin ng social health. So, tandaan natin, usapang recovery, kailangan po isaalang-alang po natin ang 5 bagay po na ito. Una, yung spiritual health, mental health, emotional health, at physical health. At yung panghuli, yung tinatawag nating social health. No po? So, itong 5 na ito, napakalaking parte po
para po tayo ay makarecover sa atin pong mga iniindang mga karamdaman. Ano po? So, pinakamainam po, kaya tayo po ay narito sa NCCAS community. Ano po? Ang pinakamaganda lang, nagiging parte po tayo ng social health na kung saan lahat po ng mga kasama po natin dito ay concern, no po, pagdating sa kanilang kalusugan. So mas maganda po yun dahil masama pagka ang kinakasama mo lagi ay wala po siyang pakialam pagdating sa kalusugan. Abay, pati ikaw madadamay nun, no po. So, muli, tandaan natin, ang 5 aspeto nito ay malaking kinalaman pagdating po sa tinatawag na recovery. So, maraming salamat po at sana masimulan po ninyo na palitan yung tinatawag po nating lifestyle. Ano po? Napakalaking aspeto po niyan pagdating din sa recovery. So, pagpapalitan natin yung ating lifestyle, lagi nating aalalahanin itong 5 aspeto na ito. So kapag yung 5 aspeto na yan, isinabay natin at lagi nating isinangkot sa pagpapalit natin ng lifestyle, sigurado po ang ating recovery. Ito po. So salamat po sa inyo at hangad ko na kayo ay makarecover anuman po ang inyong iniindang sakit.